no? Yung revolutionary government na gusto natin ilagay ay marereboot ang Pilipinas. Kaya kayo sa Congress, yari kayo, Senado, COMELEC, Human Rights, lahat kayo, AFP, PNP, lahat kayong abusado, may kalalagyan kayo. So, sino ang ayaw na tumino ang Pilipinas? Kalaban. Okay mga kababayan natin, magandang umaga sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta ang pagising sa umaga? Ngayon, January 1, 2025. Ito ang kaganapan sa Pilipinas ay sunod-sunod na ito. Mga kababayan natin ay talagang mapatinding-patindi na ito, no? January na. Baka ito ang mga magnanakaw ngayon ay nataranta na at ang bangag ay umiikot na ang mundo. Ito, panoorin natin si Pinoy Survivor ay talagang nanggigigil dito sa mga kawatan sa ating namumuno sa gobyerno ngayon. Huwag na natin patagalin, pakisubscribe sa aking YouTube channel. Ito, Pinoy Survivor, panoorin natin ang buong video. Kalaban. Yung mga gustong mabago ang Pilipinas, kakampi. Marami tayo. No? Ang inintay lang ang hudyat. Mag-ano pa mag-New Year pa no? Siguro, tingnan natin kung ano mangyayari. Sinabi na natin itong Congress wag na kayong magpursige dyan sa impeachment na yan Pipilit nyo pa It's a waste of time. Waste of effort. Umpisang linggo ng New Year po. Impeachment tirahin ninyo. Ano ba kayo? Ang daming may problema ng bansa. Bangkarote tayo AFP, PNP, kung kayo kumilos noon pa, no? Itong problema. Ito maganda mga kababayan, no? Mayroong mga retired general galing sa military. Ito si Captain Dado, no? Ay talagang tatayuan niya bilang Pilipino nga iano ang bansa natin, iligtas sa mga magnanakaw. Kaya kumilos na ito sila, si Captain Dado at si Colonel Mitran. Pangungunahan na nila, ito ang hinihintay ng ating mga kababayan. January, February, baka hindi na ito maabutan si Bangag sa buwan ng February. Ay talagang nako, saan kaya ito patutungo si Bangag at kumilos na ang mga taong bayan. Malapit na rin ang rally ng Iglesia ni Cristo. Ay talagang magkaisa ng mga Pilipino. Ito ay lalayas na siguro ito si Bangag at ito si Tambaluslos dyan buaya sa Kongreso. Nako. Will go down in history na bangkarote ang Pilipinas dahil sa inyo. You're in action. Sorry pero katotohanan yun real talk lang Kung noong pan-Desyembre, kumilos kayo at hindi kayo ganun-ganon, hindi mo wala yung ginto. Tama, mali. Hindi mawawala yung ginto, hindi mabebenta yung ginto. At ngayon, walang question mark. Nasaan yung ginto? Nasaan yung pinagbentahan? Kayong mga nag-facilitate niyang pagbenta ng ginto, yari rin kayo. Bitay din kayo Lahat kayo na grabe pala, no? Mayroon palang ginto, no? Bininta ang mga ginto. Pira ng ano yun? Yung ginto, hindi lang sa isang pag-aari ng isang tao. Pira ng lahat yun. Kayamanan ng lahat yan, yung ginto. Diba? Tama, nasaan na napunta kaya yun? Baka binulsa na. Baka ano na sa ibang bansa, no? Nako, may babala pa si Pinoy Survivor ay talagang bibitayin nila itong mga magnanakaw. Ay dapat talaga ay magkaroon ng bitay sa ating bansa Pilipinas. Kung gusto talaga nating umunlad ang ating bansa ay talagang parusahan itong mga magnanakaw, mga kababayan natin. Inalaman sa pera ng bansa, ninakaw. Pera na nawala, hindi maeksplika.
pera na pinayagan na galawin. PhilHealth, patay kayo, yari kayo. Ayun. Ha? Maharlikapan, patay kayo. Ay, DBM, yung pag-release nyo ng pera Naku. na alam nyo nang gagamitin sa hindi tama, ayuda, etc. Patay kayo. Hala. Kaya, ang pagkakataon ninyo ngayon, magmuni-muni na lang kayo Naku at po. isipin nyo, hindi nyo matatakasan ang People's Revolution. Nako. Maliwanag. People's Revolution. No? Yan ang gusto ko Tapos sasabihin nyo, Captain Dado. rebellion yan, rebellion. No, sedition yan. Ulul. Hmm. Putragis kayo. Gagamitin niyo yung konstitusyon laban sa taong bayan? Tama. Ha? Ninakaw nyo na nga yun. Pera ng taong bayan, kayo pa yung may katuwiran na mga animal kayo. Ayun. Ipapakita namin sa inyo yung Ayun mga kababayan ha, ay talagang gigil na gigil si Pinoy Survivor dito sa mga mangluloko, mga demonyo dyan sa ating namumuno sa ating bansa ngayon. Buti na lang mayroong ganitong Pinoy Survivor at Colonel Mitran handang tumayo para sa mga kababayang Pilipino at ipaglaban ang bansang Pilipinas. totoong katuwiran. No? Ayun. Yung galit ng taong bayan, mga animal kayo. Hirap na hirap kami. Tama. Hirap na hirap ang taong bayan. Hirap na putragis, anong hinanda ninyo? Ano hinanda nyo? Kami walang handa eh. Nakikain kami sa kapitbahay eh. Wala kaming handa. Ang kapal talaga mga mukha nito kasi itong mga magnanakaw dahil katulad ngayon, Pasko, New Year, ang sarap nilang kain, ang kanilang mga kababayan ay naghihirap, walang ulam. Period asin lang ang ulam. Grabe no, sila nagpakasarap, 'di ba? Tapos yun nga, puro lang ayuda. Salip magbigay sila ng trabaho para sa ating mga kababayan, puro ayuda, umasa sa ayuda dahil ginagamit nila, pinopolitika nila ang mga ayuda nila at ang mga Pilipino ay parang tinulungan nila magiging lalong tamad. Salip trabaho ibigay, di ba? Ihanda ko. Nintik kayo. Naubos sa pera ko. Para sa Noche Buena. Napunta sa FGF. Napunta sa biyahe sa gumastos din kami. Oh, kahit napapadali OFW, nagastos din ako eh. Daming tao kong hinarap doon. Alam naman, di mo bigyan ng Samantala sila, pira ng taong bayan, ginastos. 'Di ba? Samantala tayo ay sarili nating bulsa dinukot. Nagpakasarap itong mga magnanakaw dyan sa ating bansang Pilipinas. Ay talagang kahit sino manggigigil kapag ikaw ay Pilipino, kapag ikaw ay minamahal mo ang bansang Pilipinas, ay manggigigil ka talaga sa mga taong magnanakaw, mga korap. At kasi ito kasing ating Pangulo ay talagang bangag. Ginaldo. Tapos palalabasin ninyo kayong mga vlogger ng balangya kayo. Ako pa kurakot, taratado kayo. Tama. Mantalang kayo mismo tumatanggap kayo ng pera. Bitayin din Nanggaling natin sa yan. nakaw. Bitayin Ang din natin kapal yan ng sa- mukha ninyo, kayo magbablog tungkol sa akin na ako yung kurap na pumapasok sa account ko. Magkago pala kayo. Hindi Ayun. ako connected sa gobyerno. Hindi ako private. Hindi. Hoy, mga vloggers nga bayaran dyan sa mga magnanakaw. Makinig kayo, panoorin natin ito, si Pinoy Survivor, para matauhan kayong mga vlogger nga bayad kayo dyan para lang siraan ang mga Duterte. Pinoy Survivor, sisiraan ninyo. Kayo lang ang nakinabang sa aming pira namin yan, binayad sa inyo. Hindi kayo kontento sa kita ng YouTube, kontento kayo sa mga bayad dyan sa mga magnanakaw. Pinapakain nyo pa sa inyong pamilya yan, galing yan sa mga sa nakaw na pira. Kaya talagang ay gigil na ngayon taong bayan kahit saan, kahit sa abroad, mga OFW, mapanood natin ang mga rally doon ay talagang marami, talagang galit na kay Marcos. Individual ako. Wala kayong pake kung may nagtitiwala sa akin.
Palalapasin nyo kung magdanakaw. Samantalang ang mga nasa gobyerno, Yun. bilyon-bilyon, walang resibo. Ako may resibo. Tama. Tanungin nyo sa kay Kevin Duldalaw, may resibo ko. may tax Tanungin nyo pa. kay Metran, kinukumpile niya lahat ng resibo. Kung may pumasok na 200,000, 300,000, ang resibo 400,000. O paano nangyari yun? Pera ko yung iba eh. Gago Tama. pala kayo eh. Ayun. Ako pa kurap, gago. Murahin mo sila, sir. Tado mga Pilipino, patay kayo. Pati kayo katay. Screenshot nyo Ayun. mga kababayan ha. Screenshot nyo lahat na nagsasalita laban sa akin ha. Lahat na nagpaparatang nandi tama. Screenshot ninyo. Papatayin ko yung mga yan. Ayun. Ako mismo habol yung mga yan. Nakakainis kayo ha. Anong klase kayo mga Pilipino? Hayop kayo? Sabihin nyo kurap ako. Gago kayo ha. Dapat talaga tapusin na natin itong laban nitong mga bangag, no? At ito siguro mga vloggers ni Tambaluslos saan kaya patungo kung iba na ang presidente, kung si Vice President Inday Sara Duterte na ang presidente sa 2025. Ay talagang asam na rin ako makabalik ang mga Duterte dahil maganda ang bansa natin kapag ang Duterte. Siguro kung tinuloy lang ni Bangag itong naumpisahan ni Pangulong Duterte, ay siguro ang Pilipinas mistulang Singapore na sana ngayon. Kaya lang, ito nga ay budol ang isang Pangulong nakaupo ngayon. Pa. Simula nung umalis ako noong 1995 hanggang ngayon, na isang kusing wala akong pinakinabangan sa gobyerno. Tanungin ninyo yung nagtagal Tama. sa gobyerno. Tanungin ninyo yung mga congressman ninyo, yung mga senator ninyo. Pumirma ba kayo sa, Sir, pumirma ba kayo sa Resolution 10? Sir, nakiklear ba kayo ng 10 million, 20 million every month sa MOOE ninyo? Tarantado ako, walang MOOE. Sarili kong pera, nasanay na ako, ginagawa kong MOOE. Nagagalit yung misis ko, oy, bumili ka naman ng bigas. Ang ina nyo. Hayop kayo ah. Ayun. Nakakainit ng ulo kasi itong mga bayaran. At yan ang linyahan ng tamba. Ha? Yan ang linyahan ninyo kayong mga hinayupa kayo. Wala kayong mahalukay na ibibira sa akin ang ano ninyo, siraan ako, sasabihin nyo, gagamitin nyo yung linyahan ninyo na yung kung ano yung ginagawa ninyo, yun yung ibibintang nyo sa akin. Paano ako magiging kurap, gago? Wala naman akong bilyon-bilyon, trilyon na hinawakan. Hindi naman ako government, kayo government. Kayo dapat ang sumagot sa taxes ng bayan. Di nyo nga ma-explica. Malapit na 30 na binibigay ni Bukay. At 30 na ako, tapos na ako. Benching ko yung akin eh. Wala kayo nga. Nako ha. Binigyan pala sila ng deadline. Pero wala nga, hindi sumagot. Ngayon si Bukay, si Commander Bukay na naman nagbigay. Tapos na. January na ngayon. Di ba? Wala na, tuloy-tuloy na ito mga kababayan natin. Hintayin natin ang rally ng iglesia nito. Ginawang excuse eh. So paano ngayon yan? Wala kayong ginawa na explain, wala kayong ginagawa. O paano? Matatapos na ngayong taon, good luck sa inyo. Pagka natapos ng taon, wala na. Babay ba nga? Determinate namin kayo. Gusto nyo mapatunayan kung pwede ba yan? Pwede. Pwede yan. Tatayo kami. Susupilin yung taong bayan. Hindi nyo masusupil taong bayan kasi PNP. Pagka kayo nagpagamit sa mga walang yan, simple, we will terminate you. Simple, we will disband you. 200,000, palitan namin kayo. Dami-daming volunteer. Dami. Yun. 119 million Pilipinos, kukuha kami ng bago. Tatayo kami ng bago. Tama. Aber, pwede ba yun? Papalitan Pwede. na. We, the sovereign Oo. Filipino people, kami nagbabayad ng taxes. Pati kayo nagbabayad kayo taxes, di ba? Tapos noon,
karapatan ng taong bayan, na mag-demand. Ano ba gusto natin? Nakalagay sa konstitusyon. Sa totoo lang itong mga politiko, kapag may parusang bitay, yung mga magnanakaw, ay talagang tigilan na yan. Hindi na yan tatakbo pagka-congressman, senador, dahil takot sa bitay. Di ba? Ang tatakbo na lang yan dyan, yung mga matitino, yung hindi magnanakaw, hindi mga corrupt, yan na lang ang tatakbo. Pero yung mga sariling interest nga gusto magnanakaw, hindi yan tatakbo kasi takot na sa bitay. Dapat talaga may parusang bitay ang bansang Pilipinas para malinis. Tama yung sinasabi nila ni Captain Dado at ni Colonel Mitran nga may bitay, isira yung Kongreso, Senado, Korte, Comelec, dapat isira talaga yan, tapos baguhin ang policy ng ating bansang Pilipinas para sumunod ang mga Pilipino. Kasi sa ibang bansa ay talagang ang mga tao sa ibang bansa sumusunod sa kanilang patakaran. Walang di ba? Sa ating bansa kasi puro mga sigang tao eh. Konstitusyon. We want yung Constitution ma-implement. Nakalagay dun eh. Guaranteed yung security namin. Guaranteed yung life, liberty, property. Guaranteed yung namin, right to due process. Ba't yung kami pagbibintangan? Tama. Ba't yung gagamitin yung batas laban sa amin? Samantalang yung nagdidikta sa inyo ngayon na gumalaw, yan yung mga magnanakaw. Ang lalakas ng loob, ang sisiba ninyo. PNP, AFP. Bayad diba? Na yun ng iba. Sasabihin nyo, you will uphold the Constitution, and yet, what are you doing? You are failing the people miserably. Yes. That's why, General Browner, General Marbil, when we do stand up, pinapasabi ko na sa inyo na we are giving you that importance, that second chance, that opportunity to clear your name. Gusto ko talaga ito si Pinoy Survivor dahil matapang talaga, may tapang. Ito dapat mamumuno sa ating bansa talaga ganito. 'Di ba? Talagang may tapang, may bayag ito. Maganda ito kapag siguro iba ng presidente mamumuno ito sa DILG o kung saan ito ilagay ni Vice President Inday Sara Duterte o President na Inday Sara Duterte o tikubiran ninyo na bago makaupo si Inday Sara, take over mo na kayo, sir. Tikubiran ninyo ang Malacanang, di ba? Ni Colonel Mitran, tikubiran ninyo muna bago kayo mamimili kung sino paupuin nyo bilang presidente sa ating bansang Pilipinas, di ba? Tapos yun na, na yung bitay. Talagang para yan sa magnanakaw ang bitay. Lahat bitayin. Yung mga yung sangkot dyan, pipilahin. Kahit ako, papaluin ko sila ng sinilas. To take your place in history as it is being written now, that in 2025, sometime January, the people stood up. Ayun. Hindi nyo na mapipigil yun. Tama. Nakakasana. Hindi ako may gawa. Maingay lang ako. Nagpa-vlog lang ako. Nag-a-analyze lang ako. Magtatayo ang INC. Tatayo ang mga Muslim brothers. Tatayo ang simbahang Katoliko. Tatayo ang mga Mirong Pilipino. Tatayo ang mga DDS. Halo-halo na yun. Tatayo yung mga dating loyal na BBM. Dami nun, tatayo ang FGF. Hindi nyo mapipigil na. Because galit na galit ang taong bayan. Worried ang taong bayan na ang Pilipinas lugmok na. Maganda yun, no? Tatayo ang mga Muslim, yung iba-ibang relihiyon, yun nga,
nitong rally ng Iglesia ni Cristo, magsama-sama na lahat. Diretso na tayo sa sa palasyo. Sigurado tapos na yan si Bangag kapag diretso na tayo sa palasyo niyan. No? Siyempre, Iglesia pa lang, milyon na yun. Kahit kalahating milyon papuntang palasyo, lalayas na si Bangag. Kawawa na si Bangag ito. Pero marami Ginawa pera. niyong adik, ginawa niyong komunista, ginawa niyong bangkarote. Yung 250 na, Grabe. yung 500,000 na guarantee ng PDIC na insurance, kumakalat ngayon na sa Intel grapevine na gagawin nyo, instead na 500,000 yung insurance ng lahat ng deposito sa buong Pilipinas, sa lahat ng bangko, babawasan nyo yung insurance coverage, magiging kalahati, 250,000. Sipin ninyo, ano magiging epekto nun sa mga taong may deposito sa bangko?